Bakas pa sa kanyang anyo ang matalas na memorya sa tuwing ikinukwento ang makulay na nakaraan. Na bagamat halos nasa kanluran na ang buhay, ay masaya pa ring isinasalaysay ang kanyang nakalipas na buhay. Nang dumating yung mga Hapon, hinati nila ang Angeles. Yung sa part ng eastern part, ginawa nilang kanila. Ngunit kapansin-pansin nakakaiba ang kanyang ngiti at kislap ng mga mata sa tuwing isinasalaysay ang pinakamakulay na parte ng kanyang buhay. Dumating si kapatid na Manalo noon. Dinadalaw niya yung mga kapatid. Mapalad po ako dahil itong ancestral house namin na itinayo sometime circa 1936, nadalaw ng sugos sa mga huling araw noong mga 1940s. Sabi ng mananatili, yun ang magtatagumpay. Na, Iglesia ni Cristo. Kilala siya bilang Lola Karing sa Santa Teresita, Angeles City, Pampanga. Sa kanyang 75 taong gulang ay saksing buhay siya sa maraming kasaysayan ng kanyang bayan. Lumaki ako dito. Noon, ito hindi pa city. It is a town called Angeles. Part of San Fernando, Pampanga. Nagbago lang nag-city lately. Post-war. Kukunti lang yung mga bahay. Made of wood, sawali. Pero yung yero, galvanized ayon yung roofing. Pero wala pa yung mga hollow blocks. Made of nipa, ganoon. Minsan yero kung kaya. At saka yung mga bahay distance hindi dikit-dikit. Kung minsan yung kapitbahay mo doon. Pero kami naman, maswerte kami, kapitbahay namin. Dito, isa. Dito naman, Kapitilla. Parang sa Pampanga, Angeles is center ng mga kanugnog na baryo, pupunta dito. A few kilometers from here, mayroong palayan. Sa harapan, walang bayan. Sugar cane field. May mga baryo, layo-layo. Kung maring lakaran mo o sasakay ka ng kalesa. O kaya, yung mga farmers, pag pumunta sa dala yung mga tinda nila sa palengke, gareta. Two-wheel pulled by Carabao. Saka yung kalesa at karetela. Means of transportation namin doon, alam ko, isa lang, pambusko. O, yung tren. Kaya yung mga tao puno dyan. Punta lang dyan sa Kanugnog Bayan, sakay sa tren. Ang simple at payapang buhay ng kanilang pamilya ay ginambala ng malupit na karahasan ng pananakop ng mga Hapones sa Pilipinas noong Disyembre 1941. Tuluyang nagbago ang takbo ng kanilang pamumuhay. December 8, binomba yung Clarkfield, Kala namin nagpa-practice lang, hindi pala man na, kumakain kami. At pilang linggo lang, yung mga kamag-anak namin, dahil farmers, we are a family of farmers noon Pumunta siya rito, kinuha kami, pumunta kami sa isang baryo dyan sa may dabi na San Fernando, na kami nagtago. Kalaunan, medyo malapit yung mga po, naririnig namin dumadaan. Malapit kami sa daan main, yung highway, hindi naman yung MacArthur. Lumipat kami dito sa other side, east side. Asa sa pinakaliblib na baryo, tinatawag ng posisyon. Ang tawag ngayon, Eden. Doon kami. Hanggang sa dumating yung mga Amerikano. That is where we stayed. Hindi pumasok nga po doon. Malayo. Yung pinuntahan naming lugar is sa farmland. Mga kaibigan naming mga kapatid doon, magsasaka. Ang ginagawa ko, nakipagkaibigan ako sa kanila, pag nagtatanim ng kamote, tumutulong. Pag nagtatanim sila ng mani, tumutulong ako. Yung mga kamote, pag
Mag-harvest sila, sumasama ko, binibigyan kami. Alam mo noon, yung mga palaisdaan, maraming isda, hindi nga ngayon. Binibigyan kami ng isda. Goodbye, nakaraos kami. Kaya lang, minsan lugaw. Yung kamote, lagyan ng konting kanin, lugaw. Ayun. At saka basta mayroon kaming asin. Bagamat wala na sa paligid ang bakas ng kasaysayan ng digmaan, tanging ang tahanan ni na Lola Caridad ang naiwang saksi sa malagim na nakaraan. Nang dumating yung mga Hapon, hinati nila ang Angeles. Yung sa part ng eastern part, ginawa nilang kanila headquarters. Yung garrison nila, nilagay doon sa eskwelahan namin doon. Itong bahay na ito, yung mga officers, ewan ko kung hospital, kanya hindi masyadong nasira eh. Dito sila. Kanya alam ko, nang dumating kami, ang mga libro, mga nakita namin dito, walang nasira. In fact, gumawa pa silang dugout din sa kabila. Hindi nasira eh. In-improve nga nila eh. Gumawa pa siya ng toilet doon eh. I think it's hospital or headquarters. Basta hindi nasira. As is, nang dumating kami, as is, may improvement. Hanggang sa ngayon ay malinaw pa rin sa alaala ni Lola Caridad kung ano ang naging tanging kaaliwan nila sa panahon ng digmaan at kung paano sila nakaligtas sa tiyak na kamatayan. Sa kabila ng lahat ay marami pa ring dapat ipagpasalamat. Sa baryo namin doon, nakarating ang ministro, pinupuntahan kami. Naglalakad, kawawa sila, naglalakad. Pinupuntahan kami doon, pinupulong sa isang lugar dyan sa Kapayang Putot, sabi. Doon kami lahat dinala. Naglalakad kami. Di ba noon, maraming kapatid. Kung aalamin ang kanyang kasaysayan ng pagkaanib sa Iglesia ni Cristo, ay ito ang kanilang tugon. Nanay ko, diakonesa pa. At saka yung mga ministro, laging pupunta dito. Ang mga ministro doon naglalakad, pupunta sa bahay-bahay. Maraming ministro pupunta. Ang natandaan ko si kapatid na Rufino Dula at yung nagdoktrina sa akin noon, kapatid Felipe Goson. At nabautismo na ako doon sa mismo line doon, sa maliit na kapilya. Yung kapilyang maliit, ito tribunan. Sa likuran, parang partition, elevated, koro. Pag walang samba, inaalis yung parang mayroon tangki doon. Doon ako nabautismo. Dalawang purpose nun, koro at saka bautisteryo. Siya ay mapalad na kaanib na nakasama ng sinasampalatayanan ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang kapatid na Felix Y. Manalo. Bagamat bata pa siya noon, tandang-tanda ni kapatid na Caridad ang pagkakataon na minsang nakadalaw ang sugo sa kanilang tahanan. 1946, I think it's summer, kasi di naman umuulan. Dinadalaw niya yung mga kapatid, dinadalaw niya from town to town. Dumating siya rito, dahil sentro ng Angeles, yung mga karatig mga baryo, pupunta rito, tayo sila ng torda sa labas ng main town. Kasi noon, kukunti lang ang bahay, marami pa yung mga space. Dumating si kapatid na Manalo noon. Puno yung tolda. Kasi baryo-baryo, ano? Ang ginagamit yung bangko. yung bangko ganun, inupan namin. Matigas. Tawag namin bangko, Benz. Malaking biyaya para kina kapatid na Caridad na ang kanilang tahanan ay minsang nadalaw ng kapatid na Felix Y. Manalo. Ito po ang original stairwell ng ancestral house na dinaanan ng sugo nang sila ay dumaan dito, dumalaw dito sometime 1945. Although meron na pong pagpipinta dahil sa kalumaan at konting renovations, nananatili po ang kanyang format. Maraming mga bahay na nasira noon, ano? Ang napili nila yung bahay namin. Dito, dinala siya dito. Ang bahay na ito ay minsan naging dako ng pagsamba ng kabataan. Somewhere 1950s hanggang late 69 po.
Sa panig ng kapatid na Felix Y. Manalo ay walang likat ang pagtuturo niya at pagsubaybay sa mga kaanib upang ang bawat isa ay maihatid sa uri ng pamumuhay at pananalig na lagi silang mailapit sa ating Panginoong Diyos. Very strong personality. Iba yung kanyang aura. Pag magsalita siya, spiritual, parang nayayanig ang damdamin mo. Pag nasa tribuna, ay iba yung feelings mo. Diba? Malakas ang boses niya. Pero pag mag-emphasize siya, matindi. Ang kanyang pagsalita ay matindi. Pinakikinggan yung mga kapatid kung anong problema, gano'n, na pinapayuan niya, no? Nasaksihan niya ang ginawang pagtuturo ng kapatid na Felix Y. Manalo noon, ang mga pagpapayo ng sugo na malalim na natimo sa kanyang puso at isipan. Sabi niya, mga kapatid, alam ko, dinadanas kayo ng maraming pag-uusig. Kailangan rin magpagtiisan ninyo sapagkat may darating na panahon na may hinihintay sa iyo, bayan banal. Sabi niyang mananatili, yun ang magtatagumpay. Lagi yun, pagtiisan at manalangin. Nandumantin sila lang, yung pananampalataya nagkuhan. Parang na-boost ang moral. Kasi noon, alam mo naman marami pang pag-uusig noon. Hindi man kami sinasaktan yung mga bokal. Naranasan yun. Kawawa yung mga kapatid noon. At saka yung mga nakuha sa iglesia, pag nag-iglesia isang miyembro ng pamilya, hindi pinasasamba, binabawalan. Kaya pag nag-iglesia yung isang miyembro nila, tinatakwil, hindi na tinatanggap. Hanggang ang kanyang pagiging kaanib sa Iglesia ni Cristo ay muling dinalaw ng panibagong mga pagsubok sa kanilang buhay. Ang natandaan ko, pumunta kami sa isang lugar, naglalakad lang, from Angeles hanggang doon sa kanlog na yun. Lalakad, hindi yung iniintindi yung pagod, kasama yung ministro. Ang tawag nun, propaganda. Habang nagsasalita yung ministro, Kung sino ang isang tunay na Diyos, yan ay walang iba kundi ang Ama. binabato yung torda namin. Hindi naman kami pinatatamaan. Keep on going. Ang tawag sa akin noon, hindi kumakain ng dugo. Pag sumasamba kami, sinasara ka ng bintana. May umiyak, sasara na yung ng bintana. Ayaw nilang marinig yun. Ngunit hindi nagpahina sa kalooban ng kanyang sambahayan ang lahat ng pag-uusig na naranasan. Bagkus, ang mga ito ay kanilang napagtagumpayan. Nasa tao yun. How you will overcome obstacles. Kung paano mong pag-apik na naman ang hadlang na darating sa buhay mo, nasa iyo yun. Kaya lang, sa tulong niya. Kung sa mag-isa ka, manghina ang kalooban mo. But if you pray at night, manalangin ka, tulungan ka, pagkagising mo, fresh. Ipinagpatuloy ni Lola Caridad ang kanyang pag-aaral upang matupad ang kanyang pangarap sa buhay. 1950, gusto ko maging nurse. Nag-enroll ako. Kailangan nilang mestre noon. Nag-graduate ako 1951. 2 years course. Substitute ako for almost a year. Transfer ako from one school to another. From then on, I became a regular. Malaking biyaya na siya ay nagkaroon ng kabiyak sa buhay at nagkaroon ng pamilya. Sa silong namin noon, nakakulong na ginawang ko ng mga saba ng mga kabataan. Yung tatay ni Noel, nakilala ko. Ayun, nagligaw. Nagustuhan ko, napogi naman Tsaka mananampalataya. At tingin ko sa nanay, gusto niya. Siyempre, kung mo matanda, pagod siya. Hindi naman nagmintis, mabait. At mananampalataya ang kanyang tatay, diakono, nanay diakonesa. The whole family, iglesia. Yan ang gusto namin. Walang problema. Bagamat maagang nabalo si Lola Karing, ngunit naging matatag siya at nanatiling masiglang kaanib. Binuhay ang kanyang anak bilang guro. Si Noel, mananampalataya. Very close siya sa tatay niya. Dinandam niya nung namatay sa tatay niya. Nakipag-test siya sa UP noon. Napasa naman, Nang namatay ang
daddy niya ayaw na niyang mag-aral. Hindi ko raw siya kaya. Sabi ko, kung hindi siya mag-aral, paano kami? Paano kanyang hinaharap? Kaya siya, nag-aral siya. Oh, very good siya. Mabait na bata. Mananampalataya rin. Mga awit si Noel noon. Kitang-kita po sa aking mga magulang ang pagpapahalaga di lamang sa pagka-iglesia ni Cristo, kundi yung pagtitiwala sa Panginoong Diyos. At nung ako nga ay bata, ako'y sakitin sa kuminsan labas-pasok sa doktor. Pero hindi ko po makalimutan yung ginagawa ng aking mga magulang na bago man ako dalhin sa mga doktor, nananalangin. Saksing buhay po ako sa bisa ng panalangin. Ang ating Ama, ang pinakamapangyarihan, siya po ang pinakamabisang manggagamot. Naingatan ni kapatid na Caridad ang habili ng sugo na huwag payagang malagot ang pagsasali ng kahalalan hanggang sa mga susunod na henerasyon, na magpahinga man ang mga magulang ay magpapatuloy ang mga anak hanggang sa mga kaapu-apuhan sa pagtataguyod ng mga pagsamba sa Diyos. Manimula sa bata, naging mga awit pa. Mga awit, pananalapin, diakono. Manatili sila, siyempre, no? Kasi hindi natin alam naglalakbay tayo, di ba? Ay, may mga balakid. Kaya patatag. Kahit na anumang kapalaran darating sa buhay nila, hindi na malimutan ng pagsamba. Number 1, pagsamba. Yan din naman ang turo ni Noel sa mga anak niya. Ay, mananampalataya mga apo ko. Kaya rin po yun ang aking itinuturo, pinapayo sa aking mga anak na kung paano ako'y hinubog ng aking mga magulang sa loob ng Iglesia ni Cristo. Buong pangarap ko po na sila rin ay ganon din. Lumaki, maging matibay, matatag sa loob ng Iglesia ni Cristo. Ang palagi pong ipinapayo sa akin isa lang, kahit anong mangyari, iglesia ka. Yun po ang palaging payo, huwag mong iiwanan ng iglesia. Mahalaga ang iglesia, huwag mong iiwanan. Taong 1991, nang dumating muli ang isang pagsubok sa buhay ng pamilya ni na Lola Caridad, nang pumutok ang bulkang Pinatubo. Bumagsak ang buhangin dito. Matibay nga ang bahay namin. Ang iba bumagsak. Ito lang, parang, kumbaga sa matanda, gumanon. Talagang matindi. Mayroon kami river dyan Maapaw. Kumukulong lava. Kaya maraming mga bahay na nasira sa gilid ng river. Kahit na yung mga kapatid, sumasamba rin. Kahit na Pinatubo. Nang pumutok ang bulkan Pinatubo, nandito po kami ng kapatid ko at pamangking. Umuulan noon, bato, tsaka mga alikabok, tsaka sa daan, puro putik. Nang dumating araw ng pagsamba, sumamba po kami doon, naglalakad kami lang sa daan. Maraming putik ang paa namin. Pagdating namin sa kapilya, nagugas kami ng paa, may ibawang kami mga stepen para makapasok sa kapilya. Palagi po kami sumasamba. Kahit na umuulan, kahit na may bagyo, sumasamba kami. Hindi naging hadlang ang kalamidad noon po. Maraming kapatid din sumasamba kahit na malakas ang ulan, kahit na may bato sa daan. Sa kasalukuyang panahon ay dumating pa ang pandemya. Panibagong pagsubok ito sa mga panganay na kapatid kung kailan ang kanilang marupok ng katawan ay lubhang dapat na pangalagaan at ingatan. Andiyak bababa kami, yung mga matatanda din na pinupunta kami dito, no? Yung mga kapatid sa Kalaunan, tapos dyan sa TV. Kaya lang yung hindi ka na makalabas, sa bahay ka lang. Kami, pinupuntahan kami ng mga ministro dito kami. Kaya memorable itong upang ito Dito kami, pinupuntahan kami, Huwebes, Linggo. Nung magkabagsik-bagsikan sila pupunta rito, mga manggagawa. Kung minsan yung pang ministro yung destinado sa lokal, pupunta. Ganyan. Hindi kami lumiban. Samba kami.
dinadaraw kami. Hanggang ngayon, sa bahay. Nung dumating po ang pandemya, tuloy-tuloy po kami sumasamba. Sinasampalatayanan natin dahil sa ating pagka-iglesia ni Cristo ay kasama natin ang Panginoong Diyos. Salamat sa Panginoon Diyos. Tinutulungan niya kami kahit na mahirap ang buhay. Niligtas niya kami sa mga sakit. Sa ngayon, panatag na naghihintay si Lola Karing dahil alam niyang naigayak niya ang sambahayan na maging mananampalataya, na kahit dumating ang panahon ng pagpanaw ay muli silang magkakasama sa pangakong bayang banal. Nagpapasalamat po ako una sa Diyos dahil sa ibiniyaya ang mga magulang na mananampalataya. Pagkatapos po ang buhay na ibiniyaya sa kanila na magpahanggang ngayon kahit may edad na sila ay matibay pa rin sa pananampalataya at nagpapayo maging sa aking mga anak na kanilang mga apo. Salamat po ng marami sa aking mga magulang sa paghubog nila sa akin. Salamat sa kanilang pagtataguyod at ngayon ay nananatili pa rin tayo sa loob ng Iglesia ni Cristo. Wala sila rito, na sana, sama siya nun, mabait na puso, manatili sila sa pagsamba doon. Talagaan yung mga kapatid doon, manatili silang matatag. Kasi maraming balakid doon. Yun. At labihan ng malakas na pangangatawan, niligtas sa iba't ibang uri ng panganib, ganon. At higit mananatili sa pagtupad ng tungkulin. Sana gabayan sila ng Panginoon. At tapayo ko, manatili sila, ano man ang kapalaran, makamit nila, huwag nilang malimutan ang kanilang pagka-iglesia ni Cristo. Kung wala yun, masin matalino ka, wala ring mangyari. Kaya laging dalangin na manatili silang mananampalataya. At hindi mahulay sa iglesia. Sa panalangin, pag sa tulong niya, makakaraos ka rin. Tama yun. Kaya lang, faith, number 1 yun. Diba? Kung wala kang pananampalataya, anong mangyari? Manatiling matatag, hindi ka mayulay sa iglesia, bigyan ng buhay ng mapayapa, ganon. Lahat na. Pagpalaya si kapatid na Eduardo Manalo, bigyan pa siya ng mahabang buhay ng Panginoon. Kailangan siya ng iglesia, lalo ngayon. Mahigpit, mapagsubok ngayon, iba ang uri ng pagsubok ngayon sa mga kapatid. Sana weak siya malakas na katawan. Takip silim na para sa mga kapatid nating panganay. Ngunit para kay Lola Caridad, ay totoong naging makulay at makabuluhan ang kanyang buhay bilang lingkod ng Diyos. Punong-puno ng mga karanasang patuloy na ibinabahagi nila sa kanyang buong angkan. Nagpapasalamat ako. Hanggang ngayon, binibigyan po niya ako ng buhay at magamat magkakaramdaman, nalalampasan ko sa tulong niya. Naway, manatiling sa wakas na Iglesia ni Cristo. Hindi panghinaan ng loob. Nakakasamba. Gabayan ng aking pamilya. Ano man ang mga pagsubok na darating sa buhay ko, kung paano napagtiisan ko nung nakaraan, patatapos ko. Manatili sa iglesia, gayon din ang aking pamilya. Kami lahat, walang mawalay. Isa siyang panganay na nakasaksi sa pagtupad ng Diyos sa lahat ng kanyang pangako at sa lahat ng himala na ginawa ng Ama sa panimula ng pangangaral ng sugo hanggang sa sumapit ang iglesia sa kanyang matagumpay, maluwalhati at maningning na kalagayan.